Okay? Magandang araw ulit po sa ating lahat. Facebook Live tayo ulit ngayon at marami kami nahandang tips para sa inyo. Meron tayong tips para iwas sa heart attack, alagaan ng puso, sa pag-inom ng alak, magbibigay din tayo ng mga tips. Tapos mamaya si Doc Lisa magbibigay ng mga tips pampataba at siguro pampalakas ng mga bata. Doc Lisa? Actually, ang i-discuss ko, una muna, gising-gising muna kayo kasi malamig ngayon, sarap matulog. Kaya lang, may pasok, may trabaho. Hindi pa po bakasyon ang mga bata. Yes. Kaya mga nanay, maaga pa rin tayong gigising sa buong linggo. Pero pagdating ng Sabado, pwede na tayong magtanghali. Okay, first comment si Cynthia. Si Patricia Estrada joined us. Cheryl Ledesma, second comment. Sila yung first two comments natin. So, marami tayong maibibigay na tips ngayon para sa inyo. Tutok lang. At maganda tong show natin ngayon. Doc Lisa, ano nga tong first topic mo? Oo. Ang una ko pong i-discuss mag-share mo na ako. Sige. Yung pagpapakain sa mga batang edad, 1 year old up to 3 years old. Ito kasi isa yan sa mga edad na pinakamahirap silang pakainin. Kaya magbibigay tayo ng mga tips. Ano yung mga ipapakain natin. Hindi pa yung tips ng papaano sila pakakainin. Iba pa yon, talagang long topic yon. Ito, ano muna yung mga ipapakain natin. Pero one day, magbibigay po tayo ng mga tips tungkol doon. Nag-prepare po tayo ng mga pagkain na nababagay sa mga batang edad 1 hanggang 3 years old. Ito po pang nanay tips talaga, pero kung meron kayong mga pamangkin, ito rin po yung gagawin ninyo o may alaga kayong baby sa inyong lugar o bahay. Pero i-greet muna natin sila: Minerva Candelaria, Joel Barquez, Heidi Papa, Leonora Moises, Cynthia Esteban. Thank you for sharing this video. Noli Gubot, share po natin para marating din natin yung ating mga kaibigan. Si Chris Bailosis, June Pablo, good morning. Malu Patata, Ann Shenhel, Charmaine Ceresa, Rowena Buenafe, thank you sa pag-tune in. JQI, yes sir, Rose Mader. Yung po mga tanong ninyo, magsasagutin tayo mamaya. Si Doc Willie, tsaka ako po, itatry natin sagutin yung inyong mga tanong. Like yung isa doon, yung tanong niya. Sa nervyos. Oo. Yun muna, daw yung pangpurga sa mga bata. Unang-una, kailangan ho natin purgahin ng mga bata. Kasi hindi naman talaga natin alam kung meron silang bulate o wala. Ang problem lang, kapag may bulate, yung bulate ang tumataba. So, lahat ho ng kinain ng anak nyo, pumupunta dun sa bulate. Kaya nakita nyo pag may lumabas na bulate dun kasama ng kanyang pagdumi, ang tataba. So, sayang naman yung nutrisyon, napunta dun sa bulate. Tsaka mas makikita nyo, yung mga bata lagi nagkakamot ng puwet nila. Walang ganang kumain. Kasi nagiging anemic po sila. Kasi yung iron na kinakain nila, kinukuha po ng bulate imbis na yung sa mga bata. Sabi ko nga, pag mababa yung red blood cell o yung anemic, mas lanta yung bata. Ayaw kumain, mas hindi sila active, mas mahina po ang pag-intindi sa school. So, ayaw po nating mangyari yon. So, Doc Lisa, ito na yung first topic mo. Gawin na natin yung mga tips mo. Kunin mo na itong mic. Yes. Habang iniikot natin. Okay. At i-reverse na natin. Yes, ako na magre-reverse. Sige. So, ito mga nahanda namin preparation. Kasama Hawakan na ko muna. si Gina. Yes. Okay. Baka mahila sila. Dandan lang. Ano pa yung first project mo? Ito. Dami namin handa sa inyo, Meron kaming boards. Ito ang ginawa ni Doc Lisa. Ayan. Pampataba ba lahat to? Hindi. Ito yung mga foods na nababagay kapag ang anak nyo ay edad 1 year old up to 3 years old. So, ito yung hinanda natin o binili natin over the weekend para mapakita natin ngayon. Oo.
ito pong mga bata na edad 1 to 3 years old, kailangan pong bumigat ng 4 pounds hanggang 6 pounds sa loob ng isang taon. Tsaka mapapansin nyo, meron na silang mga 6 na ipin. Pero dapat, pag mag 2 years old na sila, medyo kompleto na. Padami na ng padami yung kanilang ipin, ang problem lang, pag ganitong age, medyo nagkukulang sila sa mga vitamins, potassium, iron, fiber. Kasi minsan mapili sila kumain o parang ayaw nila gaanong nagkakakain. Kumbaga nga, tinatamad. O kaya masyado naman hong mapili. I-explain ko bakit sila mapili. Ngayon, dahil nga nabanggit natin, kulang ng iron, meron pa pong mga others na pwede tayong idagdag sa kanila. Ito na po yung mga magandang ipakain dito sa ating mga 1 to 3 years old. Siyempre, ang pinakamaganda at una sa lahat, breast milk ng nanay. Pero kung wala ang nanay, nagtatrabaho, o kaya naiwan sa lola, naiwan dun sa tagapag-alaga, milk pa din. Milk pa rin ang number 1 kailangan. Marami pong milk dyan sa merkado, Pediasure, Bona, Nestogen. Lahat po yan, maganda naman lahat. Basta titignan nyo lang po yung edad kung nababagay, yung within 1 to 3 years old, gaya nitong pinili natin. Anong brand, Doc Lisa, yung medyo mura? Ang tinanong namin kay Dr. Chin Morabe, ang sabi niya, Nestogen, tsaka Bona, mura-mura po. Pero kung meron naman tayong budget, Pediasure talagang maganda magpalaki ng Hindi bata. Hindi pa pwede condensed milk na lang? Hindi pwede kasi puro asukal lang ang laman nun. Ng condensed Oo, milk? pero kulang sa mga bitamina at mineral. Ito yung mga vitamins. Nakita nyo po ito, kaya gusto ko yung mga talagang infant formula good for 1 to 3 years old. Ito po, ayan kompleto. Yan, lalo na kung ayaw nila gaano magsikain. May sodium, potassium, lahat ng vitamin. So, ito po ang gusto natin. Kaya yan ang sinasabi natin. Huwag po muna yung mga condensed milk, puro lang asukal yon. Hindi po yun nababagay sa kanilang edad. Pero kung talaga nagtitipid, breast milk, gatas ng ina, ipanghingi nyo dun sa kapitbahay ng maraming gatas, pwede din yun. Pwede bigay yung gatas nung isang ina, dun sa isang ina, dun sa isang bata. Oo, meron kasi mga nanay, ang lakas maggatas, kesa masayang, hingiin nyo, bigyan nyo ng bote. Pwede rin yun. Pag sobra, pwede rin pong ilagay sa freezer, iinitin na lang pag papainom nyo. Sa mga nagpapadede, ang tips lang natin, mas maganda hindi po kayo umiinom ng gamot kasi kung meron kayo gamot na iniinom, paalam nyo sa doktor kasi pwede lumabas sa breast milk. Huwag din iinom ng alak o maninigarilyo para at least safe yung anak niyo. Yes, itong mga 1 to 3 years old, sila yung pinakamaraming taste buds. Kaya talagang mapili sila. Below 6 and below, ito ang panahon na pinakamaraming taste buds. So, ang 6 years mapili old, talaga sila. So, bago to sa parinig ko, ang 6 years old at mas mababa, mas marami silang taste buds, mas marami silang nalalasahan kumpara sa atin. Yes, ba yun? at saka mas masarap ang pagkain sa kanila. Mas enhance. Kung sa atin matabang, sa kanila maalat na yon. Kaya po, dahan-dahan kayo sa paglalagay ng asin sa pagpapakain sa inyong mga anak. Pero yung mga matatanda naman, pag more than 60, 70, nawawala na yung mga taste buds. Yes, patanda. After 6 years old, pabawas na ng pabawas. Kaya hindi mo malasahan. Kaya yung mga may edad gusto maraming asin, maalat masyado, para malasahan. Yes, kaya nga itong mga bata, mapili kumain. So dahil mapili silang kumain, merong kakulangan ng ibang nutrisyon. Kaya nga po, bukod sa milk, yun ang dahilan. Bakit sila binibigyan ng multivitamins? Yung mga binanggit nga natin, yung mga kulang na potassium, ibang mga vitamins, fiber, mamaya fiber galing sa food ang ituturo din natin. So, isa-supplement natin, lalo na kung payat yung inyong mga anak. Isang multivitamins ang nire-recommend ng mga pediatrician. Tapos, magdadagdag din daw ng ascorbic acid or vitamin C. Bakit? Ang vitamin C po kailangan natin para ma-absorb yung iron na kinakain ng bata. So, pag walang vitamin C, hindi ma-absorb yung iron. Yes, pangtulong to, pang-absorb ng hindi iron. Hindi dadami yung dugo nila. Pero Doc Lisa, meron din nagsasabi na pag healthy naman yung bata,
pwede namang walang vitamins. So, Yes. nililinaw ko lang itong tips mo para sa malnourished. Dun sa medyo mapiling kumain na bata. Na Yung, payat. yung ayaw kainin lahat Oo. ng hinahain ninyo. Mm. So, pero kung ang anak ninyo napakaganang kumain, hindi nyo ho kailangan lahat to kasi makukuha na niya lahat ng nutrisyon dun sa iniluluto ninyo. At syempre, sarapan nyo naman ho yung niluluto nyo. Wag everyday spaghetti. hotdog. Syempre, iba-ibahin natin. Okay. Pag ho ayaw kainin sa una, mga 10 times niya yan. Pag may bago siyang natikman, 10 times niyang hindi kakainin yan. Ganon ang average ng mga bata. Bigyan mo na isang carrots, dinurog. 10 times niyang sasabihin, ayoko ho niyan. Pero, ihain mo lang ng ihain. Tama. Hanggang one day, kakainin Kaya niya yung mga yan. magulang natin dati, pag pinipilit ka kumain ng gulay, unang tikim mo ang palaya, ayaw Ayaw. mo. Pangalawa hanggang pang-10. Oo. Pero pag 10 times na nalalasahan ng taste buds nila, parang nabobola Sanay mo na siya. Gugustuhin na niya yan. Okay. So, konting tiyaga. Yan po. Ngayon, ano pa yung mga pwedeng ibigay natin, ano? Maganda po sa kanila, form of milk din to, yung mga ganyan, yung mga lactobacilli, kasama po ang yogurt, Yakult, yung mga ganyan pong mga drinks. Maganda din pong ibigay doon sa ating Ang mga children. lactobacilli may healthy bacteria, di ba? Yes, Kailangan nila to. ng tiyan natin. Okay, masarap to eh. Oo. Tapos, pwede rin po tayong mag-supplement ng mga juice, pero syempre, mas maganda yung talagang juice na ginagawa. Fresh juice. Kung lalo na ngayon, marami po, kung makagawa tayo ng mga orange juices, mas maganda. At iba't ibang klase pong juice, Pwede naman watermelon juice, pwede naman carrot juice, matuto na sila. Lahat bata. po, oo. Unti-unti, bigyan nyo, pakonti-konti. Ito yung pinakapampataba mo, Doc Lisa. Ikwento mo na sa kanila. Yes. Pwede pang matanda, pang bata. Opo, itong mga bibigay natin, mga tips, pang bata, pang matanda. Ito. Peanut butter. Ito ang number 1 po na pampataba, ha? Kaya Oo. Sa mga malnourished na kaya kung bata. mataba na kayo, mahilig kayo sa peanut butter, ay siguradong lalo kayong tataba ngayong Christmas. So, bibili Pero tayo ng yung maluwag mga na pantalon. children natin, ito po, kailangan, maganda po ito, lalo na kung nag-feeding program tayo sa mga school, maganda po lagyan nyo nito. Kasi alam ko, isa yan sa pinakamagandang project na pwede ninyong gawin, feeding program. Sa Africa, ito pinapakain sa mga malnourished na bata, di ba? Yung mga payat na Yes. payat masyado. Tapos, Sarap talaga so nito. pakainin nyo ng mas maraming mga keso. Yung mga lutuing may keso, pang-add din po ng calories yan at saka ng sarap din ng kanilang kinakain. Pwede nyo rin po, dahil nagsisimula na sila mag-ipin, pwede nyo pong lagyan ng mga, o bigyan ng mga, yung malalambot na tinapay. Monggo. Yan. Ito, Mongo bread. Actually, ito sana do sa mga older kids, kaya ko lang meron to, may pagbibigyan kasi ako. Pero sa mga bata po, 1 to 3 years old, yung plain tasty bread lang po, yung gitnaing puti. Kailangan yung malalambot muna or kaya mga biscuit o crackers kasi kaya nilang durugin yun eh. Ganyan. Siyempre, huwag kakalimutan, mga cereals. Kailangan nila itong mga cereals na ito during merienda. So kasi ang bata po, frequent small feedings din po. Meron silang almusal, merienda, tanghalian, merienda at hapunan para matuto na ho sila. Sobrang healthy itong cereals talaga eh. Kompleto siya talaga sa vitamins. Ito po dun sa mga nagmamadaling talaga. nanay. Pero kung kaya nyo hong gumawa ng binlender na kanin, tsaka po lagyan nyo ng gulay na ginayat at dinurog, mas mainam po. At saka yung mga prutas na dinurog, ginayat, mas maganda po yun. Ang tips lang natin sa pagbili ng cereals, wag po kayo bibili ng masyadong matatamis. Di ba, merong mga cereals na may nakabalot na sugar, honey, chocolate. Puro asukal yun eh. Mas maganda yung medyo matabang na cereals lang. Actually, may picture dito. Maganda, Doc Lisa. Basahin mo. Both is always, basahin mo nga. Full of energy. Yan, nagbibigay energy. So, kailangan niya daw yung iron, yung lahat ng nutrisyon, lalo na yung iron, para maging matalino sa eskwelahan. At paglalaruin po, kasi kailangan niya yung exercise o yung physical exercise na tinatawag. Kaya nga po may PE
ang mga bata. Mura lang ba ang cereals, Doc Lisa? Ito, kulang-kulang pong 100 pesos or nasa 100 pesos. Kaya kung kaya niyong gumawa mag-isa, Ito, pwede rin. sa mga nakikinig sa atin, ito magandang merienda. Di ba? Hindi pang bata, pang matanda. Di ba? Kung mahilig kayo sa potato chips, sa chippy, cheese curls, hindi healthy yun eh. May betchin pa. Ito na lang. Ito na lang gawin yung kainin. Mas okay pa. Pero ito yung binabagay natin doon sa 1 to 3 years old. Okay, 1, 2, 3. Ito isa naman. Ganun din, isa lang puro fruit. Ito gulay. So, iba't ibang gulay pwede niyo hong isama dito. Gulay hinahalo sa... Paano pinapasarap tong cereals? Lalagyan mo pa ng gulay? Ito flavored na kasi, pero pwede pa ho kayong maglaga. Mamaya, papakita natin yung mga ihahalo nating gulay at mga fruits na pwedeng ihalo. Okay, ako naman. Yan, okay. Sige po. Marami nagko-comment sa iyo. Magaling ka daw magpaliwanag, Doc Lee. Yan, magaling na magpaliwanag si Doc. Sino nag-reverse? Ikaw, Lisa? Ako. Ingat lang. Huwag tatamaan ang finish. Okay. Yes. Thank you. Yan, batang pihikan daw. Paano gagawin? Doc Lisa. Na-explain ko nga po na 6 years old and below talagang gusto nila, masasarap yung kinakain nila. Hayaan nyo lang po kung tinatanggihan nila ng 10, 12 times, kakainin din yan. Tiyaga-tiyaga lang. Okay, ang ganda ng tips mo, Doc Lisa. Gustong-gusto nila. Marami nanonood sa atin. Ngayon, lipat tayo sa next topic ko. Kasi nga, medyo holidays, medyo kainan. Heart attack tips. Kung anong gagawin pag meron kayo nakitang kasamahan nyo, bigla na heart attack. O, ikaw, Lisa, meron ka pupuntahan? Kaya pa naman. O, kung meron biglang na heart attack, at ano ang first aid tips na gagawin nyo. Magugulat po kayo sa, ayon sa pag-aaral, pag na heart attack ang isang tao, 50% ay hindi na umaabot sa ospital. Sa 10 tao na heart attack, 5 ay namamatay na sa bahay at 5 lang ang umaabot sa ospital. Ganun po ang studies natin. At karamihan ng mga na-heart attack ay hindi nila alam na heart attack sila. Ang ibig sabihin, naghihintay sila ng 3 hours. Pero sumakit ng alas 9. Maghihintay pa sila ng alas 12 bago pupunta sa ospital. So, na-late na yung pasyente kasi meron tayong mahalagang gamot na binibigay within 6 hours sana. Kaya dapat alam niyo. Mamaya, explain ko yung mga sintomas ng heart attack. Siguro sabihin ko na rin konti, Doc Lisa, no, sa lalaki, usually mabigat yan. Parang may dinadaganan dito sa may gitna. Tapos parang hindi ka makahinga. Yung iba naman parang dighay ng dighay. Pwedeng ganyan na sintomas. At sa kababaihan naman yung heart attack, medyo kakaiba. Minsan walang chest pain yung mga kababaihan na heart attack. Parang hinihingal lang sila. Hinihingal lang, heart attack na pala. Yung iba naman dito sa kaliwang kamay, medyo parang may sumasakit dito. Yan, dito sa lower, dito sa left. At iba pang, ito pa isang sintomas ng heart attack na hindi nyo alam pwedeng masakit ang ipin dito sa jaw. Ito, masakit ang ipin. Pag sumasakit ang ipin nyo dito sa baba, hindi sa taas. Pag yung ipin sa baba sumasakit, posibleng heart attack symptom po yan. Kala nyo lang dito ang masakit, pero actually, puso na pala yon. Kaya sa mga kababaihan, sabi nga nila, tridor talaga yung heart attack, kakaiba yung symptoms niya. Kakaiba yung symptoms. Paano mo malalaman kung prone ka sa heart attack? Unang-una, kung yung magulang mo, may lahi kayo ng high blood o may heart attack kayo, di ba? Pwede rin yon. Tapos, isa pang symptoms, kung mataba, overweight ka, alam mo naman may diabetes ka, yan, prone ka sa heart attack. Diabetes kasi, hindi na nila nararamdaman, Doc Lisa, yung mga namamanhid kasi. Kung diabetic, minsan walang chest pain Tapos yung, kung alam mo, may high blood ka, so expected mo, posible ka ma-heart attack. So, sinabi ko sa inyo, mga kababaihan, huwag maghintay ng masakit ang dibdib bago pumunta sa ospital. Hindi yan ang symptoms ng heart attack sa babae. Sa babae, pwedeng panga, lower jaw. Masakit ang lower jaw, pero wala namang sira yung ipin. O baka nagkataon may sira yung ipin, pero jaw and left arm, hinihingal, pwedeng heart attack. Ang tawag natin dyan ay anginal equivalent. Ibig sabihin, angina siya, chest pain sa heart, pero akala mo lang hindi. So, papakita natin to Marami nagtanong kanina sa akin doon Doc Lisa. Nag-post ako sa Facebook.
Nag-post ka kanina sa Facebook. At may dalawa na nagtatanong, paano daw gagawin nila? Meron daw silang congenital heart disease. Yung isa, kalimutan ko lang yung name, meron siyang ventricular septal defect. Open natin, Doc Lisa. Ang VSD, may butas dito. Ito yung septum, may butas siya dito. Ito may butas. Pasalamat tayo, wala tayong butas. Sila may butas dito. So yung dugo ng puso, imbis na ito sa kaliwa, pupunta dito. Ito sa kanan, pupunta dito. Lisa, hinarap ko lang. Yan, ang perfect. Kasi natakpan ng mga questions eh. Okay lang. Kaya Siya, tinataas niya. So, ito left, pupunta dito. Ito right. Kung may butas ka dito, ang mangyayari, yung dugo maghahalo. Maghahalo yung dugo. Itong dugo dito sa kaliwa, maraming oxygen. Diba? Galing na kasi sa lungs yan eh. Maraming oxygen. Mapula. Itong dugo sa kanan, konti lang oxygen kasi ginamit ng katawan, bumalik sa... So, ito medyo dark red. Hindi naman blue, pero medyo dark ang kulay. Ito bright red, mapula. Ano mangyayari? Itong magandang dugo na may oxygen, binibigay sa'yo. Itong medyo walang oxygen na dugo nandito. Pag may butas dito sa ventricular septal defect, yung dugo na walang oxygen, pupunta dito. So, maghahalo siya. Kaya ang katawan mo ngayon, ang ginagamit, hindi magandang klaseng dugo. Kaya yung mga may congenital heart disease, makita nyo kulay nila, kulay blue, kulay purple yung sa daliri, mabilis hingalin. Paano nga, yung walang oxygen na dugo, yun ang bumabalik nabutas kasi. Kaya marami nagtatanong sa akin, Doc, anong pagkain gagawin ko, ano iinumin ko, para maayos to. Meron ding isa, nagtatanong din nga kung kailangan daw siya operahan. Ang tip ko sa inyo, normally, pag maliit ang butas, maliit at baby pa, pwede pa magsara. Okay? Pag maliit ang butas, bagong panganak, medyo may butas, may murmur, pwede pa magsara. May chance pa. Sasabihin niya ng doktor. Pero kung edad 3 years old na, 4 years old na, tapos yung butas malaki, huwag ka na umasa magsasara. Kung teenagers na, huwag na tayo umasa magsasara. Kasi malamang di na magsasara. At siguro, sasabihin ko na yung katotohanan kasi kailangan malaman ninyo. Pag may butas dito o may butas dito sa taas, ASD, VSD, mas maikli po ang buhay. Mas maikli ang buhay. Yung iba nakikita ko up to 40 years old or 50 years old na namamatay na sila. Sasabihin nyo, Doc Willie, ba't mo naman sinabi yan? Maraming iiyak ngayon. Kaya ko sinasabi, kasi yun ang katotohanan na yung iba may nabubuhay up to 60 years old, yung iba nabubuhay up to 40 to 50 years old lang. Pero, kaya ko sinasabi sa inyo, pwede kayo maoperahan. Kung teenagers kayo, naoperahan ka, paano? Minsan, tinatapalan lang nila to, Doc Lisa. Magaling itong mga doctors natin. Naglalagay lang ng parang clamp parang tansan ba? Parang tansan lang, maglalagay lang na parang tansan dito, tinansan lang niya, tok, sarado na. Merong ganong procedure. Pag nasara, ang buhay mo, hindi up to 40, up to 50 years old, pwede ka mabuhay ng normal, 70, 80s. Diba? Yun ang pinipilit ko sa inyo. Okay? Alam ko, wala kayong pera, wala kayong makuhang suporta sa heart center, hindi kayo natatawag. Oo nga, yan ang problema ng government. Sana nga libre, yan ang pinaglalaban natin. Pero kung walang libre, gagawa tayo ng paraan. Diba? Paano nga, Doc Lisa, sila magre-raise ng money para makano? Oo. Diba? Ikaw magaling ka maghanap ng pera. Kasi sa akin, kausapin mo yung kamag-anak sa abroad, sa US, wag magmahiya. Baka gastos mo 150,000 sa charity. Humingi ka na ng pera para isara na yan. Pag masara na yan, mabubuhay ka na 7 to 80 years. Sabihin mo doon sa nagpautang sa'yo, bibigay ko 10 taon ng buhay ko, magtatrabaho ko para sa'yo. Babayaran ko na lang. Kasi kung di mo papagawa, maikli din ang buhay mo Sayang Diba? Common sense Ayoko yung mga nagsasabi na, ay, God's will yan. Hindi naman God's will na mamatay kayo. God's will na nanonood kayo ngayon. God's will mabuhay kayo. Kasi baliwala na yan sa siyensya, yung mga tapal-tapal, baka isang oras lang yan, tapos na yan May butas, meron na tayong science to tapal. Pag natapal na to, di ang ganda. Magiging red ka ulit.
magkakakulay at lalakas para kang Manny Pacquiao biglang naka-jogging ng malayo. Kasi tinanggal mo yung bara eh. Ha? So ang daming Pilipino may ganito. I think mga 10,000 Pinoys may congenital. But nagkaka-congenital heart disease, puwera sa may infection yung nanay, pwede yun. Or, di kayo kumakain ng masustansya. Yan. Di ba, Doc Lisa? Maaaring kulang sa nutrisyon. Kulang sa Nung nutrisyon. nagbubuntis. Ang nanay, kulang sa nutrisyon. Ang bata, naninigarilyo, uminom ng alak. Yung nanay, ayan, nabutas tuloy yung puso ng baby. Kawawa naman. Diba? So, paano nga maghahanap ng pera, Doc Lisa? Oo, yung Ang mga daming questions nanay eh. na merong anak na bata na kailangang operahan, ipaliwanag nyo dun sa hihingian nyo ng pera. I-xerox nyo po lahat ng inyong mga hospital records. Manghingi po kayo sa doktor ninyo. Ang mga mura-mura po. Meron din sa mga private hospitals sa buong Pilipinas na po yun. Kaya na ngayon. Tanong nyo lang po. Pero syempre, pag dito sa Maynila, Philippine General Hospital at Philippine Heart Center. Ngayon, kukulitin nyo yung inyong doktor na Pwede sana... rin daw sa St. Luke's eh. Misa mabilis daw sa St. Luke's Oo, eh. sa St. Luke's po. Basta sa malalaking mga hospital, kahit po sa probinsya, kaya na yan. Ngayon po, kulitin nyo yung doktor ninyo na sana iuna kayo sa pila. At habang ginagawa ninyo yon, maghanap na po tayo ng pondo. Saan humihingi? Sa lahat ho ng kilala ninyong politiko, senador, congressman, mayor, tapos lapit po tayo sa PCSO, kumpletuhin lang ang papeles. Lagi kailangan kumpletong papeles, may Xerox, kayo po ang may hawak lagi ng original kasi laging maraming manghihingi sa inyo ng Xerox. Lapit din kayo sa mga kamag-anak ninyo. Ipaliwanag nyo na maganda yung magiging kahihinatnan nitong pag-oopera. So, lapit kayo doon sa mga may kaya ninyong kamag-anak, yung mga nasa abroad. At syempre, hiram po ito, utang, hindi kinakalimutan ang pagkakautang. Sa akin, okay lang naman umutang eh. Kung, alam nyo, kung may sakit ka na nga sa puso, umutang ka ng 150,000, hindi mo kaya bayaran. Sa tingin ko, Paniwanag mo na lang sa tingin po. ko okay lang eh. I mean, alam naman nila mahina ka eh. Sa akin, operahan na muna, tsaka mo na isipin kung mababayaran mo, hindi mo At mabayaran. saka wag lang hong isang tao ang uutangan ninyo. Kasi, ang lagi ko rin namang sinasabi doon sa mga nagpapautang, pag ho kayo nagbigay, parang bigay na. Wag nyo nang isipin na mababayaran kayo. So, ilang tao ho ang lalapitan ninyo. Wag nyo ipasa sa kanya yung buong burden sa isang tao lamang. Kahit may kaya siya sa buhay, ilang tao po ang kamag-anak ang lapitan ninyo. Marami tayong gustong baguhin dito sa sistema. Siyempre, kulang na kulang yung budget natin sa operasyon sa heart disease. Halos walang budget eh. Sa PCSO, ang hirap. Sa heart center, ang haba ng pila, 4,000 people. Yan ang pinaglalaban ko pa ulit. Kaya alam mo, naisip ko, tatakbo na lang ako eh. Pag tumakbo ka, may pondo ako 200 million. I mean, naisip ko lang kasi, hindi naman for me, para din sa inyo. Kasi wala na nga tayo makuha pondo para maka-opera. At least mapa-opera tayo ng 5,000 people. Imbis na dito kasi nilalagay yung budget kung saan nilalagay yung mga TV advertisement, di naman kailangan. Bigay na lang dito diretso sa mahirap. Maraming matutulungan. May na-comment kanina, paano daw yung rheumatic heart disease? Ganon din po. Halos pareho ang rheumatic heart disease sa congenital heart disease. Ang rheumatic heart disease, ang nasisira naman, Doc Lisa, ay alam ko marami may RHD valve naman. Ito nasisira, itong plastic. Ito. Itong valve kasi, nakadikit siya dito. Para siyang balloon eh. Ito naghihila, yan, gumagalaw, hinihila niya, taas mo konti. Hinihila-hila niya. Pag hinila niya, bumubukas yung valve, lumalabas yung dugo, tapos pag nagkaroon kayo ng rheumatic heart disease, ibig sabihin dati nagka-tonsils ka, tonsillitis, hindi ka uminom ng antibiotic, dahil hindi ka uminom ng antibiotic, yung infection dito, bumaba, pumunta dito sa valve, kinain tong valve mo, nasira ito ang ganda ng sarado, sa'yo nasira, tumigas, dahil dito hindi na siya nagsasara, at balik-balik yung dugo. Balik-balik. That's rheumatic heart disease. Kung konti lang, pwedeng gamutan. Kung malala yung rheumatic heart, maingay, hinihingal ka, may manas, abnormal tibok ng puso, kailangan din operahan. Papalitan yung valve ng ibang valve. No choice din. So,
So sinasabi ko sa mga may rheumatic heart disease, ito, tunay ito dito nyo lang maririnig. Minsan mahirap sabihin Sa may rheumatic heart disease, sa may congenital heart disease, may oras lang po na pwede kayong operahan yan. Kinig po kayo may oras lang. Kadalasan, edad, palagay natin ang edad nyo, 15 years old. Pwede ka lang operahan usually, baka mga hanggang 25 years old. Mga ganun lang. Kasi pag lumampas ka sa oras, hinayaan mo siya matagal na sira, o yung butas hinayaan mo, palaki na to ng palaki. Yung puso. Palaki na puso, pasira ng pasira, sasabihin ng mga doktor, hindi ko na kayo maoperahan. Sorry, kasi sobra na laki to. Pag inoperahan, baka mamatay kayo sa lamesa, sa operating room, lagot pa. So, pag nahuli kayo sa timing, hindi tayo nakahanap ng pera, umabot ng 25, 30 years old, hinintay, lumaki to. Pag sumukat to ng malaki, usually mga 7 centimeters, pag lumampas to ng 7, to, hindi na kayo maoperahan. Tapos na ang time. Okay, so may oras lang na bagong diagnose, within baka mga 5 years, hanap na kayo ng pera, utang na kayo. After that, magandang chance. Itong valve, Lisa, good for 20 years to. 20 years yan. Dagdag 20 years, di ba? Ano nilalagay? Pig valve daw, pork. Okay naman kahit kung galing sa baboy yung valve. Merong plastic na mechanical, merong galing sa hayop. Okay lang naman yon. Hindi naman po delikado para mapalitan yan. Okay. Yes, alam niyo po, nag-join sa atin si Sir Jimmy Lagahid. Ay, Doc Jimmy, kamusta? Alam niya siguro God's will, kasi hiniling po ni Doc Willie noon kay Sir Jimmy, maglagay po ng budget para doon sa lahat ng may rheumatic heart disease na nakapila sa heart center, sa Philippine General Hospital, na maglagay ng budget sa Penadur kasi kailangan po nila ng injection kada buwan. Preventive ho yun para hindi mamatay yung mga pasyente. So, huwag po nilang sasabihin hindi form of prevention yon. Hindi ko lang po alam kung tinutuloy pa hanggang ngayon. Kasi tinanggal po dati. Ibinalik lang po. Ewan ko po kung naandoon pa ulit. Ay, nako. Ayoko naman maging patama pero maraming kapalpakan talaga sa gobyerno. Pero hindi ko na lang itutuloy. Basta maraming kapalpakan. Minsan kasi nasa mindset lang ng taga-gobyerno yung may pera naman. Andito yung pera ng government sa health. Ibibigay dito yung may sakit. Ayaw pa ibigay diretso Ang dami pang arte-arte Marami pang mga excuse na porke hindi prevention, wag ibibigay, porke ganyan. Kaka-porke, patay na yung pasyente, nawala na yung budget, binalik na lang, di ba? Maraming excuse, maraming red tape. Anyway, that's for another matter. Health tips lang tayo. And ito, first aid for heart attack. Number 1, pag mayroong sumasakit ang dibdib, tawag ng ambulance or talagang dadalhin nyo agad. Okay, so tawag tayo na bring patient to the nearest emergency room. Yes, ako muna nakisa ka lang. Tapos habang naghihintay kayo na may darating, dapat may oxygen yung tao. Dapat may hangin, Hindi yung minsan, di ba may nakikita kayo sa mga, palagay natin sa ibang lugar. Let's say nasa mall, merong hinimatay. Ang gagawin ng mga tao, ang daming tao papaligid sa tao. Lalong hihimatayin yung tao kasi inubos niyo yung oxygen Huwag niyo siya ika-crowd yung tao. Bigyan niyo siya ng hangin, bigyan ng oxygen, bigyan ng aircon. Ganun din sa mga heart attack. Kailangan may hangin. Tapos luluwagan yung baro. Dito, yung mga nakatay, kailangan maluwag para maganda yung daanan. Ang magandang higa sa mga may heart attack, huwag naman yung higa na flat, hindi maganda. Huwag din yung ganyan. Dapat medyo 45 degrees. 45 degrees. Para pag sobrang higa kasi malulunod siya Malulunod yung hindi siya makakahinga. So, loosen, tight clothing. Number 5, kailangan relax yung pasyente. Sabihin nyo na darating na yung tulong, darating na yung ambulansya. Kahit hindi pa darating, sabihin nyo darating na para at least kumalma lang siya. Tapos sasabihan natin yung pasyente, heart attack man or stroke, relax lang, hinga ng malalim. Hinga, malalim at mabagal. Okay? Hinga malalim, mabagal. Bakit kailangan ma-relax ang mga taong may heart attack? Kasi within 24 hours, ang complication ng heart attack ay arrhythmia. Within 24 hours, tagilid ang buhay ng na-heart attack. Pwedeng mamatay.
itong puso pwedeng magloko. Pwede siya magloko within. Kaya nga naka-ICU eh. Sabihin nyo, Doc, ba't nyo ina-ICU? Mahal-mahal sa ICU. Parang kinakwartahan lang ako. Ba't ako ina-ICU? Actually, hindi. Within 24 hours, kasi pa nagbara to, yan, nagbara yan. Ito, mamalita. Yan, kaya ito naman nagbara. Pag nagbara yan, namamatay itong muscle. Pag namatay itong muscle, magloloko yung tibok niya. Magloloko siya. So, pag nagloko yung tibok, hindi na magloko, tapos yung buhay. Pwede mag-ventricular fibrillation at huminto. Okay? So, habang bagong sugat, bagong heart attack, within 24 hours na sa ICU, naka-monitor, para kung magloloko yung puso, makukuryente at mabubuhay ulit. Yun ang reason. Ha? So, kailangan hinga malalim, pati relax. May first aid sa heart attack. Ito yung tabletang first aid. Alam niyo ba? Sino magaling mag-comment? Ang first aid sa heart attack ay aspirin. Okay? Kung proven heart attack, mukhang heart attack, binibigyan ng Aspilet or aspirin, 80 mg tablet, 2 tablets. So, 80 mg, dalawa noon, 160 mg. Pwede rin naman yung aspirin na 325. Anong purpose? Pag binigyan mo siya ng aspirin agad, yung blood clot mapipigilan. Yung nagbara dito, yung tumigas, hindi na siya titigas. Yun ang first aid natin. Ha? Tapos kung ano yung gamot na ininom ng pasyente, meron siyang mga nitroglycerin na tablet, yung ininom niya dati, okay lang ituloy. Kung marunong kayo kumuha ng blood pressure, maganda kunin yung blood pressure. Okay din yun. Okay, tapos dadalhin agad yung pasyente sa emergency room kasi merong mga gamutan para ma-save pa yung heart attack. Okay? And tips para makaiwas sa heart disease, basic lang. Siyempre, risk factors. Like ngayon, ang dami na heart attack, holidays. So, kakain kayo ng mga pagkain, sabihin ko na, Doc Lisa, yung mapupula, red foods for the heart. Malaking tulong yung mga red eh. Katulad ng mga red, yung apple is red, strawberry red, pakwan red, kung may pera, cherry. Wala tayong cherry dito na red eh. Basta yung mga mapupula, maganda siya sa puso. Okay? Tomatoes, kamatis, orange, red, maganda rin yan. Siyempre, yung mga green, yung mga gulay, maganda rin yan. Kasi mababa sa cholesterol. Okay? Smoking is number 1 sa mga naninigarilyo. Meron nga na heart attack nagsabi sa akin, ba't daw siya na heart attack, hindi siya naninigarilyo? Tinanong ko, yung mister mo ba naninigarilyo? Yes, si mister naninigarilyo. Lagi niya nalalanghap yung sigarilyo. Ganun din po. Ganun din. So, pareho din. So, parang naninigarilyo ka na rin kung yung mister mo, o yung asawa mo, o yung katrabaho mo naninigarilyo. Okay? Limit alcohol to prevent heart attack. Mamaya tuturo ko sa inyo bakit nakaka-atake sa puso ang alak. And syempre, yung mga blood pressure, di ba? Lagi ko naman tinuturo sa inyo, normal dapat blood pressure nyo, yung cholesterol level, tsaka blood sugar. Kung anong gamot po ninyo, sa lahat na nakikinig, inumin ang maintenance ng gamot at huwag matigas ang ulo. Ngayon, hindi naman makukuha talaga na isang kainan itong mga heart attack. Usually, kailangan, pag kumain ka naman lechon ngayon, hindi naman agad magbabara eh. Usually, ilang linggo, ilang buwan, misa ilang taon, unti-unti yung pagbabara bago aabot. Okay? Doc Lisa, ako pa ulit. Next. Meron ako unusual tips for the heart. Or ready ka na doon sa next gap mo? Pwede rin naman. Ito na. Yung mga ipapakain. Mga papakain. Sige. Children. Ito, meron ng ready si Doc Lisa na magandang papakain sa mga kids. Okay? Mamaya, babalik ako. Meron akong 10 kakaibang tips para sa puso. Bukod doon bukod sa sinabi kong mga sigarilyo, ganyan, normal yun eh. Meron akong kakaiba, katulad ng mga halaman, yan, ang mga panlaban natin sa heart attack. Tuturo ko mamaya. Okay? Or laughter, pwede rin. Ito, Doc Lisa, pasa ko sa'yo. Okay, reverse natin. Yan. Salamat sa lahat. Paki-share pala po itong post namin. Alam mo na ako sabihin. So, Doc Lisa, ito na lang magsabi na pakishare yes, sa iyong mic. Sana po pakishare nitong ating Facebook Live para po mas maraming matuto at ma-educate dito sa
ating mga dinidiscuss. Kanina po nabanggit natin, nabanggit natin na itong mga bata, may mga kakulangan sa nutrition, tsaka ano yung mga pwede natin pakain. Fiber, kulang sila. Kaya mapapansin nyo, reklamo nila, ang titigas ng dumi ng mga anak nila kasi po kulang sa fiber at sa water na iniinom. So, painumin po natin ng malinis, pinakuloang tubig para sigurado pong hindi magtatay ang mga bata. Tapos, bigyan po sila ng maraming fiber para po gumanda ang kanilang pagdumi. Ano po ang mga source ng fiber? Saging lakatan, source po ito ng fiber. Opo. Meron din po mga gulay. Katulad po nito mga kamote. Ilaga lang po natin, tapos durugin natin kasi age 1 to 3 years old nga po Lagain ng kamote, durugin mabuti, yan po ipakain natin sa ating mga anak. Ang mga gulay din po maraming fiber, katulad po ng mga sayote, ito pong, tsaka masustansya po katulad nito mga kalabasa. Ang gawin po natin, lagain natin at lahat po ito kailangan durog na durog para makain itong ating mga maliliit na bata. Sayote, kamote, kalabasa. Pag naman po mga prutas, tanggalan natin ng buto para hindi po nila makain yung mga seeds at hihiwa-hiwain natin ng maliliit. Katulad po nito mga grapes, kung gusto nyong pakainin ng grapes, tanggalan po natin ng buto. Or kung merong seedless, tanggalin sa tangkay at hiwa-hiwain po sa gitna. Kailangan po hinihiwa sa gitna para maliliit na size, madali pong isubo at nguyain nila. Kahit po itong mga mangga, pwede po nating i-mash o durugin. Mga avocado, durugin po maigi. Kahit po itong mga apples na gusto natin, maliliit lamang or imamash natin. Maliliit na hiwa. Sinabi ko nga po, kailangan din nila ng mga dalandan, santones, dalanghita, marami po yan ngayon. Painumin po natin, kailangan nila ng vitamin C para ma-absorb yung iron na kinakain nila. Ano po ang source ng iron? Yung mga green leafy vegetables nga po. Yung mga talbos ng malunggay, yung malalambot po ng mga talbos, pakainin natin sila maraming iron, maraming fiber. So, yun lang po at ito yung mga sample ng pwedeng ipakain. Yes. Okay, ito mga tips mo, Doc Tisa. Maganda ba yung mga overripe? Medyo overripe yung ganito, di ba? Hindi, tama lang to. Pag binuksan mo, tama lang to. Pag wala pa nito maitim-itim na to, maasim pa yun. So, ito mga pagkain mo, pampataba sa mga bata? Pampataba, or ito yung mga tamang food na ipinapakain sa edad 1-year-old hanggang 3 years old. Ito talaga yung inihahain mo sa kanila. So, maganda parang biniblender para kainin? Yes, pwedeng i-blender. Or kahit durugin lang, hindi naman lahat ng bahay may blender. Sa mga barangay natin, ang kailangan nyo lang ilaga at isang tinidor at kutsara pang durog. Okay. Pero siguro, habang pinapakita natin, ingat na rin yung mga... Siyempre sa probinsya, kutsara, tinidor lang. Maraming benefits ang mango, kaya lang medyo nakakataba. 1 to 3 years old lang po ang pinag-uusapan natin. Alam ko, tayo mga may edad, gusto natin lahat to. Hinay-hinay lang. Parang maganda na rin pakita to na for diet or pampataba tips may isa pa tayo later. Mga pagkain pampataba. Yes, pero explain ko na rin, nandito na rin tayo. Ito yung mga pampataba, ha? Ito mga pampataba to, super pampataba to. Grapes yan Hanggang 10 piraso lang. Sa mga adults, 10 pieces lang po. 10 pieces kada lang. Kain. Tsaka Isang dakot. Kasi masyado siyang matamis. Ito rin, isang pisngi lang. Isang pisngi, kung dessert nyo pagkatapos isang kumain. Isang pisngi lang, tapos yung kalahati, mamayang gabi na. Yes, wag pong isang kaing. Pag dalawa kakain niya, parang isang platong kanin na to Yes, katumbas po niya ay 1 cup rice bawat pisngi ng mangga. So, sama ng tingin ni Gina, ating cameraman. Isang cup na rice na to. Kaya kung nagtataka kayo... Sa probinsya kasi, lalagyan ng kanin ang ulam mangga. So, 2 cup rice na yun. Kasi napakasarap ng mangga
Kaya very high in calories. Pampataba, ha? Gusto mo Sa tumaba? bandang Sige. north, gano'n ang ginagawa nila. Si Gina, taga Isabela. Sa Bango, Nueva no? Ecija, Bango gano'n siya. din. Ito ang Ulam ho sa kanin ng mangga. Ito naman ang pampapayat. Yan. Ito pampapayat talaga to. Siguro mga 90 calories lang. 70 plus. Mga kung maliit, 40 plus lang po. Pinakamalaking apple, 70 plus. 70 plus. Bakit siya Calories. nakakapayat? Kasi pangit ang lasa, mapakla. Matabang. Pero pwede nyo pong kainin bago kayo sa main meals, yung Okay. tanghalian o hapunan, para busog na kayo. Konti na lang makakain nyo. Pampapayat, ha? Kasama po Pampapayat. apple, itlog sa pampapayat. Pero pampataba tayo ngayon eh. Ito, avocado, medyo high calorie siya eh. Oo, lalo na paglalagay mo ng gatas, high calorie. Very healthy, maganda sa skin, pero medyo pampataba. Masarap po. Pero- Very healthy po Pero ang fats ng good avocado. cholesterol naman ito. Okay? Kaya bagay nga po sa ating mga 1 to 3 years old. Orange, syempre vitamin C or Yes, dalandan oo. pwede. Dalandan, santones, dalanghita. Yan po ang local version natin. Okay, so bigyan ko na sila ng tips para yan, pakita mo na. Ikot lang tayo dito. Unusual tips for heart disease. Yes, salamat Gina. Si Gina Reverse. Yan, gustong-gusto nila yung tips mo, Lisa, pampapayat, pampataba. O, i-post nyo ilang mangga nakakain nyo, ha? Pag pinost nyo ilang mangga nakakain nyo, timbang po tayo. Kaya huwag magtataka kung mabigat ang timbang. Yung iba sasabihin, di ako nagkakanin, di ako nag-juice, 2 mangga naman kung bumanat. Eh, wala talagang pupuntahan yun, di ba? Anyway, good morning sa inyong dalawa. Loreline Abrigo, Angel Anoya, okay, Gerard Del Rosario, maraming salamat. Angeline Bautista. Yung number, dalawang mangga na ubos niya, sobra dami yun. Pwede po to, pampataba. Okay? Lahat ang gustong tumaba, pwede kayo kumain nito. Gustong tumaba. Isang mangga, isa daw, 3 mangga. 3 mangga isang araw, I assure you, tataba kayo talaga dyan. Talagang lolobo kasi parang 3 platong kanin. Ang tamis-tamis, ang sarap-sarap. Ngayon, may isa pa akong magandang tip sa inyo. Yung iba, Doc Lisa, sasabihin nila, green mango. Di ba, green? Sabi nila, green mango naman yun eh. Maasim. Di ba? Maasim. So, ano ang, sa tingin nyo, maraming calories ang green mango? Yung maasim, kahit may bagong, walang bagong. Sabihin ko na, ayon sa pag-aaral, pareho ang calories. Parehong nakakataba ang green mango sa yellow mango. Walang pinagkaiba. So, walang panalo. Lalo na, lagyan mo pa ng bagoong. Mas matindi pa. Okay? So, ito naman. Meron akong 10 unusual tips for the heart. Medyo kakaiba tong tips eh. Bukod sa regular tips, meron pang kakaibang tips. Alam nyo na yung paninigarin. Number 1, may tulong ang mga halaman sa bahay. Maganda nga, Doc Lisa, mapakita mo ulit mamaya yung mga halaman natin eh. Yung mga household plants natin, yung mga halaman, may tulong yan kasi kahit papano, nagbibigay siya ng oxygen sa atin, mas may hangin, more oxygen, kaya nga sa probinsya, mas maganda yung hangin. Pag maraming oxygen, good for the heart yan. Meron na nga pag-aaral sa US, actually, NASA study to eh. Sa US to mismo, na pag maraming mga halaman sa bahay, natatanggal yung mga toxin. And this is good for the heart. Yan, maganda siya. Number 2. Ito, sa mga nag-aalaga ng aso, alam nila to, yung mga pet lovers. Sa mga nag-aalaga ng aso, may tulong din yung pag-alaga ng aso. Alam nyo bakit? Sa mga pet owners, una-una, mapipilitan ka mag-alaga ng aso. Kailangan mo siya ilakad, maglalakad kayo lagi. So, mapapa-exercise ka. At alam nyo ba, may pag-aaral, yung mga may high blood, pag hinahawakan nila yung aso, bumababa yung blood pressure nila. Nare-relax eh. Nare-relax yung parang nagbibigay kasi yung dogs ng pagmamahal, at yung mga stressed, yung mga galing sa gera, yung talagang very stressed. Pag nakita nila yung aso nila,
tuwang-tuwa. Nagtataka ba kayo bakit yung mga aso iba, yung pag nakita nila yung amo, Doc Lisa, parang talon sila ng talon, talon sila ng talon. You know, bakit sila talon ng talon? Parang hindi sila mapakali, ikot sila ng ikot. Pag nakikita nila yung amo, may nangyayari pala sa utak nila. Yung mga dogs, meron sila sa brain. Pag nakita nila yung amo nila, ang tingin nila parang heaven eh. Parang naaano sila, yung utak nila sobrang high. Sobra silang tuwa pag nakikita nila yung amo nila. Kaya talon sila ng talon, ikot sila ng ikot. Parang sobrang sarap na sarap sila eh. Kaya talagang tunay na nagbibigay ng pagmamahal yung mga dogs. Pero syempre, getting a pet dog, good for exercise. Sa mga na heart attack, maganda nga daw na sinasama mo yung aso para maglakad. Pero may disadvantage din. Syempre, mahal, magastos, minsan madumi do sa lugar nyo, at babakunahan. Number 3 tip, ito napakahalagang tip ha, ito Doc Lisa, palay ko, kailangan ko magsabi dito. Kailangan malinis lagi ang ipin, magbabrush, magpa-floss. Yung mga taong may sira ang ngipin, nakita nila, minus 3 years sa buhay nila. Pag may sira ang ipin nyo, ang mangyayari dyan, pwedeng yung infeksyon pumunta sa puso, magkakaroon din ng pamamaga sa heart. So, any pamamaga sa gums, pwede magkaroon ng pamamaga sa heart. Konektado yan. Yung mga laging siguro may bad breath, may sira ipin, this can cause heart disease. Kasi konektado yan eh. Pag madumi ipin, syempre may dugo eh. Papasok yan sa puso. So, delikado yan. Ha? Pwede masira yung puso. Number 4 tip, para sa puso, para sa lungs, napakaganda nito, Doc Lisa. Wala pa nakakaalam nito. Ginagamit ito sa Chinese medicine eh. Ito mga inaaral natin kasi para sa kanila mga libre, free tips. Wala nagtuturo paano libre. Tawag po dito nasal breathing. Anong nasal breathing? Diba? Masarap huminga ng sa bibig, diba? Nasal breathing, ilong. Bakit maganda nasal breathing? Over 2,000 years ginagamit ito sa Chinese medicine, yung benefits of breathing through the nose. Pag huminga ka kasi sa ilong, meron tayong mga cells sa ilong, tunay ito, nagsisecrete ng nitrous oxide. Okay? Ang nitrous oxide, pag pumapasok yung hangin, may nitrous oxide dyan sa ilong, pupunta sa baga. Ang trabaho ng nitrous oxide, dinadilate, binubuka yung mga ugat natin sa katawan. Kaya pag nagdi-deep breathing kayo, hinga sa ilong, tapos labas. Sa labas, pwede sa bibig. Maganda yan. Dadami nitrous oxide, tsaka itry nyo talagang medyo todo hinga, expand, para mapuno. Hintay ng 5 seconds bago lalabas. Maganda sa lungs, maganda sa heart, pamparelax yan. Deep, slow breathing using the nose. Okay? Minsan nga yung oxygen mo tataas eh pag inaantok ka. Number 5 tip, good for the heart. Sinabi ko sa ito, ang mga good for the heart tips, Lisa. Number 1, plants. 2, pet dog. Number 3, ipin, malinis. Number 4, nasal breathing. Number 5, supportive friends. Ano, Doc Lisa? May tulong ba to o disagree? Disagree yung iba? Agree naman tayo. Pag meron kayong mabait na pamilya, kaibigan, or pamilya, parang nare-relax ka eh. Diba? Manood kayo ng Facebook live natin. Magkapamilya tayo lahat. Diba? Medyo nakaka-relax. Makita mo lang si Doc Lisa, marirelax ka na. May tulong ba, Doc Lisa? Sino man? Supportive friends. Siyempre, iba yung nahihingahan mo ng problema mo at makakatulong sa'yo. Yun po yung purpose nun. Yun pong friends na tumutulong sa iyo at supportive sa iyo. Yes, hindi yung friends na laging may hinihiram. Maninira sa'yo. Ayaw mo nun, di ba? Actually, may tip nga ako sa mga ganyan eh, pero pang-asar eh. Pero, anyway, kayo po ganito. Meron kasi talagang taong mabait eh. Di ba, Doc Lisa? Yan ang naging experience ko sa buhay ko. Pag tao mabait siya talaga, kahit anong gawin niya, mabait siya talagang, lahat mabait yung gagawin niya eh. Pero pag yung tao medyo salbahe talagang salbahe, naninira,
kadalasan, pag may gagawin sa ibang araw, isipan mo meron talagang, may kalokohan talagang gagawin eh. Hindi, parang minsan di nagbabago. Pwede magbago sa tulong ng Diyos, di ba? Pero medyo parang naka-schedule na sa ugali niya eh. So, ingat tayo sa ganun. Number 6 pala, laughter. Laughter is very good. Anong klaseng tawa ang maganda sa puso? Kailangan yung manood ka ng comedy, yung pag talagang tumawa ka ng tumawa, yung belly laugh, tawa ka ng tawa, parang exercise siya eh. Di ba pag sobra ang tawa mo, parang pati yung tiyan mo umaalog, di ba? Parang naaalog siya. Kaya pag tawa ka ng tawa talaga, yung sobrang tawa, na-exercise yung katawan. Gumaganda rin yung paghinga, naglalabas ng endorphins yung katawan mo, happy hormones. Kaya good for the heart. Ang kapalit ang kabaliktaran ng tulong ng pagtawa ay yung inis ka lagi. Siyempre, pag galit ka lagi, stress ka lagi, doon ang may problema. Number 7, may tulong sa puso ang being charitable, matulungin. Kung depressed ka, ang pinaka-secret dyan, kailangan tutulong ka sa iba. It's also good for the heart. Actually, merong, yung anak ko kasi nag-aaral sa UP Diliman eh. Meron sila isang subject on psychology. At pinag-aralan nila yung medical studies. Paano nagiging masaya ang tao? Ano secret daw to happiness? Ang dami tinuro ng professor nila sa UP. Alam mo ano secret to happiness? Hindi yung pagkakaroon ng maraming pera. Kadalasan yung maraming pera, hindi naman masaya eh. Hindi yung pagkakaroon magandang kotse. Ang secret to happiness daw ay yung pagtulong sa iba. Oras na tumulong ka sa iba, that's where dyan mo makukuha yung tunay na kaligayahan. Nasa pag-aaral yan eh. Yung according to Professor Peggy Thoit sa Vanderbilt University, yung mga taong tumutulong, mas masaya, mas may confidence, at physically mas healthy sila. Okay, number 8, tip na para maganda sa puso ay be in love. Yung mga in love daw ay mas happy sila, lalo na kung mabait ang partner mo. Katulad ni Doc Lisa, very supportive, ganyan. Kung okay ang partner mo, may tulong talaga. May tulong. So, having a good partner. Kung walang partner, pwede naman pet dog na lang or hobby na lang. Ito, number 9 tip. Baka may magalit sa atin. Pero, this is medically proven is baka may nakikinig na kabataan eh. Pero based on studies, yung sex daw. Sex is good for... Gina, kita-kita ka dito sa buong bayan. Sex daw is good for the heart. Ang sex kasi para siyang exercise, naglalabas ng happy hormones, at may tulong daw yung pagtatalik, lalo na sa mga kababaihan, good for the heart. Pero sa mga kalalakihan, lalo na yung mga may edad, 50s, 60s, tapos nagtatalik, medyo baka delikado. Merong namamatay in bed, lalo na pag hindi mo partner. Okay? So, depende yan. Maganda, check muna kayo ng doktor nyo kung good enough for sex. Meron akong shortcut na tip, Doc Lisa. Paano malalaman kung okay yung isang lalaki or babae makipag-sex? Ang ginagawa, ang shortcut is papaakyatin mo siya ng 2 floor or 3 palapag. Pag kaya nyo umakyat ng 3 palapag, paakyat na hindi hinihingal o kaya, okay yun. Pero kung pag-akyat nyo ng 3 palapag o 2 palapag, hingal na kayo, hinahabol na hininga, yun, baka ma-heart attack during sex, delikado. Okay? Pero sa may regular partner lang to, hindi natin sinasabi, lalo na sa mga kabataan, ay aral muna sila. Yes, Doc Lisa? Tama. Number 10, eat 2 bananas a day. Ang saging, napakaganda niya kasi meron siyang potassium. Ang potassium sa saging, may tulong siya para hindi maging irregular yung heartbeat, para hindi humina yung muscle. Saging din, di ba? Wala siyang cholesterol. At meron din tryptophan, nagiging mas masaya ka. Doc Lisa, last 2. Okay, ang sa tips din for the heart ay relax at matulog. Siyempre, magpapahinga tayo.
Kung pwede po, 6 to 8 hours ang ating pahinga. Nakapahinga tayo mga 11 p.m. hanggang madaling araw sana, 4 a.m. Ito yung para mag-recover yung ating body. Tsaka pinakamagandang tulog na sana, di ba? Mga 11 p.m. to 3 a.m. Tapos yung last po, nakita nila yung mga Project Lisa. mas spiritual na mga tao o yung naniniwala sa isang religion. Okay po, maging Christian, maging Catholic. Kung meron po tayong paniniwala sa ating religion, mas nare-relax tayo. Kasi meron tayong mapagdadasalan eh. Alam natin na in our mind, merong support. Sabi nung isa, i-share ko naman daw yung mango ko. Para natin papadala sa kanila. Pwede ba ipasok dito? Hindi ka maipasok eh. Anyway, nandito naman tayo nag-uusap. Real time to eh. Kung ano yung tinype nyo, makikita namin. Kung meron kayong gusto batiin, salamat sa mga likes, salamat sa mga love, salamat sa pag-share nitong video natin. Kasi pag share nyo, maraming makakanood. At maraming makakanood, marami tayong matutulungan. Dahil doon nga sa mga dati. Yes, kanina may nag-text na kung pwede daw sana mga thyroid disease. Kasi talaga most common po ang mga thyroid problem. Sinabi na po ng dalawang surgeon friend namin. Marami daw po talagang may thyroid nodule. May magandang tip, Doc Lisa, sa thyroid. Anyway, meron kasi nagtanong sa mga may bukol sa... pakita mo thyroid mo, Doc Lisa. Ayan, medyo malaki-laki yan. Malaki-laki yan. Ito ba, malaki ba? Kayo, lahat ng nanonood, hawakan nyo itong lalamunan. Hawakan dito, tapos sabay lulon. Pag lumulon ka at may gumalaw dito, yan, okay, we're back. Mabilis lang. We're back. Medyo nag-weak lang konti yung connection. Kaya pala bumaba. Pwede natin i-repeat if you want. Humina yung connection eh. And start it again. Pwede rin. Okay. Total tamang-tama. 1 hour. Sige. Pwede ko lang po tumataas na. Medyo nag-weak lang kasi yung connection. I'll stop lang muna. Pero in 1 minute, babalik tayo agad sa Facebook Live, ha? Kaya tutok lang kayo. Tingnan nyo lang yung susunod natin. I-off ko lang internet o on ko para lumakas yung connection natin. We'll see you. Marami pa tayong mga tips na ibibigay po. Ano maganda